Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, nadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at chocolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, nadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at chocolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, pagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Yan ang sa Paskong darating. Ilan bilangan na lang ba? Ilang araw na lang? Kanina nakita ko 19 eh. 19 days before Christmas. Lahat nag-uuwian na ng probinsya, yung mga nag-vacation leave na ganyan, na nauna na si Kulas Enriquez na nag-vacation leave. Nagbakasyon na. Oo nga eh. Sa Paskong darating, ang pinagdiriwang natin ay ang kapanganakan ng dakilang Panginoong Hesukristo. Subalit sang-ayon po sa libro ng Oransya, na ito nasa nasa Google search. I-search po ninyo yung Google Oransya, Book of Oransya na nasa Google search, at meron silang PDF form doon. Yung libro lang makapal. Nung pinaprint ko yun, ganyan kakapal halos eh. Ang dami, oo. Doon, sang-ayon sa libro ng Oransya, ang Panginoong Hesus ay ipinanganak ng Agosto 21, 7 BC. Hindi December 25 siya pinanganak. Yung December 25 na sineselebrate natin, yan ay kapistahan ng Diyos ng mga alak na si na isang paganong santo ng Italia, at doon na isinunod yung kapanganakan na ng Panginoong Hesus. Pero hindi po ito yun. Nasulat din sa Misteryo Principal na libro na ipinalimbag ni Melencio Sabino, kasama na rin ang mga libro na inilabas ni Ruben Ecleo. Yung mga anak ni Ruben Ecleo buhay pa hanggang ngayon. At ito yung namamahala ng Philippine Benevolence Missionaries or PBMA. Yun ang PBMA. At yun ay pinamahalaan ni Ruben Ecleo. Yan, mga manggagamot yan na mysticism
At ano to mayaman tayo sa ganyan. Ang hindi lang natin sinusunod ay yung tamang pangyayari. Kasi sineselebrate natin yung Pasko, pero ang totoo nun, ito ay inilabas noon bilang selebrasyon ng ni Dionisio. Si Dionisio ay isang deity o siya yung nag-ano ng mga alak. Ganun. So, mali po ang celebration natin. Mali. Ang celebration po dapat ay Agosto 21 ng 7 BC. Siya ay pinanganak ng Leo at hindi siya ipinanganak ng Capricorn. Oo. So, para maintindihan natin, ito po ay nasulat nga sa libro ng Urantia at mga ibang libro na nalimbag nila Milencio Sabino, si Ruben Ecleo. Yan. At may mali pa din doon sa celebration natin kasi, di ba sineselebrate natin yung 3 haring mago. Yung 3 haring mago na yan, magkakapatid yan at hindi sila 3, 5 sila. Pang-4 si Manuel, yung pinagsabihan ni San Gabriel na, oy, nandun na yung hari ng mga hari, pinanganak doon, ibalita mo sa mga tao. Isa ring hari yun, si Emmanuel, at pang-5 nga ang Panginoong Hesus, si Santo Niño. Yun. Kaya pag minsan meron ako nakitang arrangement ng Belen at meron akong, sasabihin ko, alam mo, kulam yung Belen mo, walang pastol. Yung pastol, may dalang dito, kambing o tupa. Yun si Emmanuel. Doon sa nagbalita. At ang istorya nga, ito ay mga anak lahat ni Emerenciana, pinakahuli si Emmanuel. Kasi ito, hiniram to ni San Jose sa kanya para pambawas ng buwis. Diba lumuwas sila ng Belen o ng Bethlehem para magbayad ng buwis. Nanganak nga si Santa Maria. Yun, ang pinanganak nga ay si Jesus. Pero sa bilangan, 5 ang mga hari. Nauna si Emmanuel, pangalawa ang Panginoong Hesus, pangatlo si Melchior, Baltasar, at saka si Gaspar. Yun, magkakapatid yung 3 na yon. Na dahil itong si Emerenciana, isang prinsesa, aakyat siya sa kastilyo, at ito naman Emerenciana, nagbubuntis, walang sumisiping na lalaki. So nagalit ang hari. Bakit ka nagbubuntis? Ano yan? Iskandalo sa atin yan. So ang ginawa nitong hari nila, na tatay ni Emerenciana, ay pinaaanod sa tubig, kagaya ng ginawa kay Moises, na pinaanod sa tubig, nilagay sa isang lalagyan, ganon din na nangyari doon sa 3 na yon. At sa karanasan, nagkita-kita rin sila yun. At napag-alaman nga nila na isa lang ang nanay nila si Emerenciana. Nakita siya ni San Jose, may dalang bata, kapapanganak lang. Sabi ni Jose sa kanya, Ale, pwede ko bang hiramin yung anak mo? Ganon. Pambawas lang ng buwis, malaking buwis namin Pumayag naman ang Emerenciana, pero pagbalik nila San Jose doon sa lugar na yon, ay wala na si Emerenciana. Pero doon din iniluwal ng mahal na Birheng Maria ang Santo Niño. Maayos na yon. Tunay na tirahan ni Emerenciana yon. Di naman sabsaban lang talaga hindi. Pamamahay yun ni Emerenciana na talagang iniwan niya at sinadyang inihanda niya yon para kay Maria dahil ang daming taong dumating. So walang hotel, walang matirahan. Nasalba sila doon. Oo. Pero uulitin natin ang history uli. Ang Panginoong Hesus ay hindi ipinanganak ng Disyembre 25, kundi Agosto 21. May ibang relihiyon na sineselebrate ito kasi yun ang nalaman na nila Nalaman na nila. August 21, 7 BC, pinanganak ang Panginoong Hesus. At mayroon mga archaeologists, mga historian na kinalkal to, binungkal. Hanggang sa nalaman nila na nagkaroon nga ng discrepancy. Mali ang mali ang tradisyon natin. Hindi siya pinanganak ng December 25. Pinanganak ang Panginoong Hesus
noong August 21, 7 BC. Yun. Ang reference po natin dito ay ang Book of Orantia at saka ang Misteryo Principal na sinulat nila nila Ruben Nicleo, si Milencio Sabino. Yan po. Iba-iba pala ang no? Kasi ang alam ko, 3 hari lang. Hindi, 5 ang hari. Yung pagkaalam natin na ang binitay o ang pinako sa krus ay si Dimas, si Jesus, si Hestas, hindi, 7 sila. 7 silang binitay. 7 nasa history rin ng Hindi lang inaayos ng relihiyon, no? Pero dapat ayusin dahil henerasyon ay nakakaraan. And that was 7 BC. Hanggang ngayon, pesta pa rin ni Dionisio yung pinagdiriwang natin. Kapistahan yan nung nag-aayos ng mga alak, si Dionisio. Yan, okay? So, ang susunod naman na awit ay si Sally Prim. Ilang ganun eh. Hirap kay Inday. Ang hirap kay Inday, masyadong postura. Namili sa palengke, anong ganda ng bestida. Kung kaya't kung turingan, ang tindero-tindera. 3 butil na bawang, halaga ay 50. Ang hirap kay Inday, may hilig sa piano. Ayaw nga lang mag-aral, at ang gusto'y purong rido. Kung siya ay tumugtog, sasakit ang iyong ulo. Ngunit ayon sa kanya, iyon daw ay konsyerto. Ang hirap kay Inday, masyadong pihikan. At sa dami ng boyfriend, halos hindi na mabilang. Ngunit tila parusa sa isang salawahan. Naging swerte ni Inday ang biyudong si Mang Teban. Ang hirap kay Inday, tunay na perwisyo. Kahit na nag-asawa, ay matigas din ang ulo. Maghapon sa sukalan, araw-araw ay talo. Mabaon man sa utang, masunod lang ang bisyo. Ang hirap kay Inday, pilay daldalera. Ngunit sa kapitbahay, nakikinig ng istorya. Mabait kung sa bagay, tatapwat kapritsosa. Yan ang hirap kay Inday, dapat kang magpasensya. Kung mahal mo si Inday, lagi kang magpasensya. So, nakatuloyan niya si Banteban. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tungawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine. 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Inihandog natin ang programang Kundi Man at Iba Pa para sa ating Philippine Broadcasting Director, Philippine Broadcasting System Director na si Dindo Amparo, para na rin sa ating radio station manager ng AM Band na si Marinela Texon, at kinukumusta na rin natin si Cheche Ayuste, ang station manager naman ng FM Band. Yun. At ngayon nakamonitor yata yung misis ko. Sana nakamonitor siya. At Kulas, huwag ka na magtago. Bumalik ka na. Kaya kuya, ako naman ang aawit. Ang aawitin ko ay isang klasikong pamaskong handog o awitin ni Ruben Tagalog. Aking Pamasko. Minsan lang sa taon, Pasko'y dumarating, may taglay na pag-ibig ang simoy ng hangin. Laging nasasabi sa iyong pagtingin, ang puso kong uhaw sa tunay mong paggiliw. Liligaya ang puso ko kung pag-ibig mo ay matatamo. Sa buong santaon, minsan lang ang Pasko, nais kong pamasko ay ang alaala mo. Ligaya ang puso ko kung pag-ibig mo ay matatamo.
sa buong santaon. Minsan lang ang Pasko, nais kong pamasko ay ang alaala mo. Nais kong pamasko ay ang alaala mo. Yan, si Ruben Tagalog. Ang aking pamasko. Ang susunod naman na awit ay si Eddie Suarez, Pandango Pilipino. Sayaw Pilipino ay itong pandango na siyang paborito ng lola at lolo. Kahit saan dako, tayong Pilipino ay sinasayaw itong popular na pandango. Ay gandang pagmasdan ang mga nagsasayaw, sabay-sabay, indak ng paat kamay. Mga nanonood, labis ang kasiyahan. Sila'y napapasigaw, sabay ang palakpakan. Lalo't ang parehas, binata't dalaga, na sumasabay sa kumpas ng rondalya. Kung ika'y may dusa, nakalilimot ka sa ating pandanggong nakakahalina. Dito sa ating bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating sayaw dapat na ikarangal. Mga tinanapa noong unang panahon, ang sayaw na pandango, tunay na Pilipino. Lalo't ang parehas, binata't dalaga, na sumasabay sa kumpas ng rondalya. Kung ika'y may dusa, nakakalimot ka sa ating pandanggong nakakahalina. Dito sa ating bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating sayaw dapat na ikarangal. Pagkat minanapa noong unang panahon, ang sayaw na pandango, tunay na Pilipino. Si Eddie Suarez, Pandango Pilipino. Susunod naman na awit ay si Nick Corong. Bati ka muna, Nick. Ang awit ko, Irog. Babatiin ko muna yung mga kapatid ko. At yun rin, binabati ko ulit yung karawan mo na kalipas. Maraming salamat mo. Maraming salamat din sa mga pinsang ko dyan. Saan? Lagring dyan sa Lerma. Sa Lerma, Maynila. Manila. Mga pinsang ko, mga pamangking ko. Salamat yan yung pagkikinig. Sige. Giliw, magmula nang kita ay unang mamasdan, pagsintay bumukan. Luhay pumatak sa buong magdamag, dahilan sa sakit ng pusong may sugat. Tunay giliw ako'y nabalisa, magmula nang kita'y makita. At kung lagi ako'y nagdurusa,
Yan ay dahil sa'yo, sinta. Ang nais ko giliw ay lagi kang masilayan. Kung mawawalay ka, ang buhay ko'y mamamanglaw. Magmula nang mapagmasdan, ang dilag mo'y naging tanglaw. Nitong aking puso, alipin mo habang buhay. Kung mawawalay ka, ang buhay ko'y mamamanglaw. Magmula nang mapagmasdan, ang dilag mo'y naging tanglaw. Nitong aking puso, alipin mo habang buhay. Sinikurong sa awiting Ang Awit Ko Irog. Dalawang tinig ni Eddie Suarez at Sally Prim, Pagsapit ng Pasko. Pagsapit ng Pasko sa daigdigan, ang lahat ay masayang nagdiriwang. Pagkat siya'y banal at dakilang Araw, ang ating buong Jesus ay isinilang. silahis ng tala ang naging gabay. Sa tatlong haring magong nagsidalaw, ang bawat isa ay may aginaldo. Sa Santo Niño ngayon ay isinilang. Diwa ng Pasko'y kaligayahan, at dapat nating sundin ang gintong aral. Ang Pasko'y dapat nating igalang, pagkat siya'y hudyat ng pagmamahalan. Pagsapit ng Pasko sa daigdigan, ang lahat ay masayang nagdiriwang. pagkat siya'y banal at dakilang araw, Ang ating pong Jesus ay isinilang. silahis ng tala ang naging gabay. Sa tatlong haring magong nagsidalaw, Ang bawat isa ay may aginaldo. sa Santo Niño ay naisinilang. Pagsapit ng Pasko sa daigdigan, ang lahat ay masayang nagdiriwang. Pagkat siya'y banal at dakilang araw, ang ating pong Jesus ay isinilang. Silahis ng tala ang naging gabay. Sa tatlong haring magong nagsidalaw, ang bawat isa ay may aginaldo. sa Santo Niño ay sinilang. Diwa ng Pasko'y kaligayahan, at dapat nating ginantong aral. Ang Pasko'y dapat nating igalang, pagkat siya'y hudyat ng pagmamahalan. Pagsapit ng Pasko sa daigdigan, ang lahat ay masayang nagdiriwang. Pagkat siya'y banal at dakilang araw, ang ating pong Jesus ay isinilang. silahis ng tala ang Naging gabay sa tatlong haring magong nagsidalaw, ang bawat isa ay may aginaldo. Sa Santo Niño ngayon ay isinilang. Tinig ni na Eddie
Mercedes Suarez at Sally Prim, Pagsapit ng Pasko. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM. Apatang tinig namin ang Pasko ay salubungin. Pasko ay salubong, tayo ay magsaya. Sa pagdating nitong Paskong hinihintay natin, magsaya tayo, lungkot ay lumutin. Magsaya, magsaya, Pasko ay eto na. Magsimba, 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 at nang tayo'y lumigaya. Ang Pasko ay heto na at tayo'y magsaya. Magsaya, 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 Pasko ay heto na. Magsimba, 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 at nang tayo
salubungin. Tayo ay magsaya sa pagdating itong Paskong hinihintay natin. Magsaya tayo, kung tayo lulutin. Magsaya, magsaya, magsaya. Pasko ay heto na. Magsimba, 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 at nang tayo'y lumigaya. Pasko ay heto na at tayo'y magsaya. Magsaya, magsaya, magsaya. Pasko ay heto na. Magsimba, 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 at nang tayo'y lumigaya. Ang Pasko ay heto na at tayo'y magsaya, at ang tayo'y lumigaya. Yan ang Pasko ay salubungin, apat ang tinig namin. Susunod na manaawit ay si Sally Prim. Pagsapi ay habang may Pasko pala. Habang may Pasko. Sa tuwing sumasapit ang Pasko, ikaw ang naalala ko. Nang sabihin ako ay minamahal mo, ay isang Paskong katulad din nito. Pag-ibig na inialay mo, anong tamis na aginaldo, at habang may Pasko sa mundo, alaala ko ito. Dahil mahal ka sa puso ko. Nang sabihin ako ay minamahal mo, ay isang Paskong katulad din nito. Pag-ibig na inialay mo, anong tamis na aginaldo, at habang may Pasko sa mundo, alaala ko ito. Dahil mahal ka sa puso ko. Dahil mahal ka sa puso ko. Sally Prim, habang may Pasko. Yan. Ako naman ang aawit, Diyos ng Pag-ibig. Isang adaptation ng Silent Night.
tahimik ay ganda ng langit. May sanggol na Diyos ng pag-ibig na lunas sa madlang pinagpis. Ang mundo'y umaawit nang ang Pasko'y sumapit. Magsiawit, magsiawit ang lahat sa buhay ay ating iwaglit ang salang higit ng ligalig. May Pasko ng pag-ibig sa may puso malinis. Diyos ng pag-ibig. Susunod naman na awit ay si Nicorong Gugma. Ay, si Eddie Suarez. Hindi ko mabasa eh. Eddie Suarez, pagsapit ng Pasko. Ngayon, sige. Inahandog natin kina Lodi Silvestre, kay Baby Borja, kay Ami, kay Mia, kay Marie Chris, kay Weng, kay Olan, kay Roy Limlingan, kay Baby Navarro, kay Indicite Osorio at si Bobot Orpiano. At saka binabati ko ng Maligayang araw. birthday ng ate ko, kaya lang nasa heaven na. Tsaka ipamangkin ko si Eric kahapon. Eric Suarez, birthday na December 5. Aking aawitin, Pagsapit ng Pasko. Ang buong mundo'y nagdiriwang dahil sa araw ng pagsilang sa isang hamak at munting sapsapan ng Diyos. Haring mahal, may handa ang bawat tahanan. Sa minamahal ay may alay. Diwa ng Pasko sa atin ay ganyan dapat. Magbigay ang tingin ang kapan. Magpapagunita sa pagsapit ng araw na dakila ng Diyos na may likha. Tingin ang kampala, nagpapagunita. Ang pagsapit ng Pasko ay biyaya ng Diyos na may likha. Sa araw ng pagsilang sa isang hama at munting sapsaban ng Diyos. Haring mahal, may handa ang bawat tahanan. Sa minamahal ay may alay. Diwa ng Pasko sa atin may ganyan dapat. Pagbigayan pagunita sa pagsapit ng araw na dakila ng Diyos na may likha. Tingin ang kampana, pagunita. Ang pagsapit ng Pasko ay biyaya ng Diyos na may likha, ng Diyos na may likha.
Suarez, pagsapit ng Pasko. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan! Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Pilipinas Magazine 1278. Si Nick Rong Gugma. Ang puso ko ay laging naninimdim, magmula na di ka makapiling. Ang aking buhay buti pang magmaliw, kung magiging sawilang yaring kasing-kasing. Magbuhay nang tayo ay magkalayo, ay palaging may kabang puso at nagdurusa dahil sa pagsuyo. Kawawang kasing-kasing, takot masipayo. Pagkat ikaw ay aking kaligayahan at tanging pag-asa, pangarap sa buhay. Ngunit ang aking puso may alinlangan, baka ang kasing-kasing ay masawilan. Anina ang kasing-kasing kuinday, nga kanimong dugay na nagmahal at nagdurusa dahil sa pagsuyo. Kawawang kasing-kasing, takot masipayo. Gugma, gugma, o gugma, ning akong dughan,
baka ang kasing-kasing ko ay masawi lang. Yan, si Nicorong Gugma. Apat ang tinig namin ang Himig Pasko. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin, ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Himig Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat, walang ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Himig Pasko ay umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, mayawit ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin, kasaya ng bawat damdamin, ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Himig Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat, walang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Himig Pasko ay umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, mayawit ang simoy ng hangin. Apat namin tinig ang Himig ng Pasko o Himig Pasko. Ang susunod naman na awit ay si Sally Prim, Miss Kita Kung Christmas. Ba't Christmas lang? Pag Christmas kasi magpapasko. Oo, sige. Batiin ko muna mga Antanyong Sungbaero Group. Ayun. Tsaka ang aming kapitana Alma Vega Buenaventura na Forever Young. Yung mga kasama ko nagdadasal sa patay. Oo. Yan. Ang aking Young Ones Club. Yan, Miss Kita Kung Ang dami Christmas. kong club. Ha? Miss Kita Kung Christmas. Sige. Ang Disyembre ko ay malungkot, pagkat miss kita. Ano mang pilit kong magsaya, miss kita kung Christmas. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y marami, nakahigit sa'yo,
kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, o giliw, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niya, mayroon ka ng iba. Pagkat miss kita, miss kita. Kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y marami, na kahit higit sa'yo, hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, o giliw, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niya, mayroon ka ng iba. Sally Prim, miss kita kung Christmas. Pag hindi na Christmas, wala nang miss. Miss pa rin, lalong miss. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM.